Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang horror drama film na, The Deep House. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa magkasintahan na patungo sa isang luma at abandonadong ospital sa Ukraine. Sina Ben at Tina ay mga YouTube vlogger na naghahanap ng mga pinaghihinalaang haunted house para mag-live at mag-record ng kanilang mga karanasan. Umaasa sila na darating ang panahon ay sisikat at makikilala ang kanilang YouTube channel. Ang gusaling kanilang pinasok ay isang sanatorium, kung saan ay nilason ng isang nurse ang ilang mga bata bago kitilin ang sarili niyang buhay noong 1970s. Simula noon ay nabalitang nagmumulto ang nurse sa loob ng haunted building na iyon. Habang binibidyuhan ng magkasintahan ang madilim na loob ng gusali ay biglang may tumunog na ikinagulat nila. Ilang saglit pa ay biglang nawala si Ben sa paningin ni Tina kaya nag-alala siya ng husto. Maya-maya lang ay biglang sumulpot si Ben na tinatakot lang pala ang kanyang kasintahan. Makalipas ang ilang buwan, makikita si Tina na sinusubukan ng sarili kung gaano siya tatagal sa ilalim ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay umahon siya at nagbihis. Sa labas ay naghihintay si Ben na tinanong siya kung ilang minuto ang tinagal niya sa tubig. Nang sabihin niyang 3 minuto ay nag-alala si Ben dahil hindi iyon sapat. Nagwika si Tina na hindi naman niya kailangan ang magtagal sa paghinga dahil mag-i-scuba dive sila at hindi mag-i-snorkel. Patungo sila sa timog kanluran ng France para sisirin ang lumang ospital na nakalubog sa isang lawa. Narating nila ang isang tahimik na nayon na may mga bahay na mula pa noong World War II. Tinanong ni Tina ang isang lokal kung saan nila matatagpuan ang ospital na nakalubog sa lawa, ngunit di nito alam kung saan matatagpuan iyon. Nang puntahan nila ang isang bahagi ng lawa ay nakita nilang puntahan ng turista ang lugar na iyon. Nadismaya sila dahil hindi iyon ang inaasahan nilang tagpo sa lugar na iyon. Malungkot, nagpasya sina Tina at Ben na isantabi ang kanilang ekspedisyon at palipasin ang kanilang araw sa tabi ng lawa. Gayunpaman, nag-aalala si Ben dahil ang kanilang video tungkol sa sanatorium ay marami ang views at kailangan nila ng mas nakakatakot na video upang mas lalo pang dumami ang kanilang mga subscriber. Palihim na natuwa si Tina na hindi na sila mag-i-scuba diving. Hinikayat niya ang kanyang kasintahan na mag-enjoy na lang sa gilid ng lawa. Habang bumibili ng inumin, nakilala ni Ben ang isang matandang lokal na lalaki na nagngangalang Pierre. Nagsabi ito na walang gaanong makikita sa ilalim ng bahagi ng lawa na kanilang kinaroroonan, dahil nasira na ng baha ang karamihan ng mga bahay sa lugar na iyon. Gayunpaman, sa maliit na halaga, inalok sila ng matanda na sasamahan sila sa isang nakatagong bahagi ng lawa, kung saan ay makikita nila ang isang napreserbang mansyon na nalubog sa tubig. Medyo kabado si Tina tungkol dito, ngunit pinilit siya ni Ben na tanggapin ang alok ni Pierre. Sa daan patungo sa lihim na lugar, sinabi ni Pierre sa kanila na kalahating siglo na ang nakalipas, ang lugar ay lumubog sa baha, na nagresulta sa pagkakalikha ng artipisyal na lawa, at ang orihinal na nayon ay di na makikita sa mapa. Pagkatapos ay inihayag niya na kailangan nilang maglakad ng ilang milya upang marating ang bahagi ng lawa. Nagpatuloy ang grupo at naglakad sa makapal na kagubatan. Sa wakas ay narating nila ang lawa. Sinimulan ni Tina at Ben na ikabit ang kanilang mga camera equipment at suotin ang scuba suits. Mayroon din silang isang high-tech na drone na kukuha ng lahat ng kanilang makikita. Pinagmasdan ni Pierre si Tina habang naghahanda at sinabi niya sa kanya ang motto ng kanyang pamilya sa Pranses. Bago lumubog sa tubig ay pinangako ni Ben na kapag naka 1 million views ang video nila ay magpapakasal sila sa Las Vegas. Sinimulan ng magkasintahan ang kanilang pagsisid. Ang kanilang kagamitan ay mayroon ding audio devices na magpapahintulot sa kanila na mag-usap sa isa't isa. Ang unang sinabi ni Tina nang lumubog sila sa tubig ay natatakot siya kay Pierre dahil lagi itong nakatitig sa kanya. Maalinsangan ang tubig sa ilalim. Ilang metro pababa ay may nakita silang isang pulang kotse na nasa magandang kondisyon. Maya-maya pa ay isang grupo ng isda ang nakasama nila sa paglangoy. Nagpatuloy sila sa paglangoy hanggang sa makita nila ang isang malapad na hagdan. Sinundan nila ito pababa hanggang sa marating nila ang isang gate. Totoo ang sinabi ni Pierre na ang mga istrukturang makikita nila doon ay katakatakang napreserba. Pagpasok nila sa gate ay nagloko ang musikang pinapakinggan nila at nawala ang mga isda sa paligid nila. Nakita nila ang isang pribadong mausoleo na may pangalang Mantegnac, ang pamilyang nagmamay-ari ng mansyon.
Bubuksan sana ni Ben ang moseleo ngunit pinigilan siya ni Tina na nagsabing magdadala ito ng kamalasan. Natawa si Ben sa pagiging mapamahiin niya at nagsimulang magpapansin. Pagkatapos ay banaling nila ang kanilang atensyon sa mismong mansyon ng pamilya Mantegnac. Bakal ang main door at nakapadlock ito kaya naghanap sila ng dadaanan para makapasok sa loob. Nagtataka sila kung bakit may takip ng kahoy ang mga bintana. Malapit sa itaas ng bahay ay nakakita sila ng bintana na walang takip. Nang buksan niya ito ay unang pinasok nila sa loob ay ang kanilang remote control drone. Pagkatapos ay sumunod silang pumasok. Napagtanto nila na atak ang silid na iyon. Nakita nila doon ang ilang mga kagamitan, tulad ng snow globes, telepono, manika at iba pa. Pinasok nila ang kabilang silid. May kadiliman ang sumunod na silid at hindi nila makita ang nasa malayo. Nang may narinig si Tina na kakaibang boses ay kinilabutan siya. Sinabi ni Ben na maaaring radio frequency interference lang iyon. Walang paggalaw na nakita ang sonar equipment, kaya nagpatuloy ang dalawa. Nadaanan nila ang painting ng pamilya Mantegnac. Nandoon ang mag-asawa at dalawa nitong anak. Binuksan ni Ben ang isa pang pinto, sa pagkakataong ito ay patungo sa isang silid tulugan. Napansin ni Tina na lahat ng mga gamit sa loob ng bahay ay kamanghamanghang napreserba, kahit na 5 dekada na ang lumipas mula nang lumubog ito sa baha. Ang mga laruan ng mga bata at mga rolyo ng pelikula sa loob ng silid ay nagpapahiwatig na ito ay ang silid ng anak na lalaki at babae ng mag-asawang Mantegnac. Biglang may nakita si Ben na isang anino ng tao sa likod ng mga kurtina sa kama. Akala ni Tina ay niloloko lang siya ng kanyang kasintahan ngunit seryoso si Ben. Hinawi niya ang kurtina ngunit walang tao sa likod nito. Nagsimulang magloko ang drone at naging magulo ang kuha ng camera. Muli itong gumana nang i-reset niya tapos ay patuloy nilang inalam kung ano ang mayroon sa mahiwagang bahay na iyon. May nakita silang malalalim na gasgas sa takip ng pinto na tila may natrap sa loob ng bahay. Bigla nilang narinig ang tunog ng piano mula sa loob ng isang silid kaya pinuntahan nila ito. May nadedetect ang drone ng paggalaw ngunit wala naman silang nakitang gumagalaw sa silid kung nasaan ang piano. Nakaramdam ng takot si Tina at sa tingin niya ay may kababalaghan sa bahay na iyon. Gayunpaman, sinubukan ni Ben na pakalmahin siya at manatiling rasyonal. Ipinaliwanag niya na ang nararanasan nila doon ay may lohikal na rason. Sa ibang bahagi ng bahay ay may dingding na puno ng mga poster ng nawawalang bata. Nang pumasok sila sa kusina ay muling nagloko ang camera ng drone. Nakita nila ang isang malaking figura ni Hesukristo sa krus na nakapako sa isang pinto. Nang buksan nila ito, natuklasan nila ang isa pang silid. May kalabuan ng tubig sa loob. Nakita nila ang istante na puno ng mga kamera at mga rolyo ng pelikula. Maya-maya lang ay nasindak sila sa nakitang 2 bangkay. Isang lalaki at isang babae na nakakadena ang mga katawan, suot ang mga maskarang gamit pang torture noong medieval era. Natakot si Tina at nagyaya ng umalis, ngunit nais ni Ben na manatili ng ilang minuto pa upang makakuha ng higit pang mga shot. Sa ibaba ng mga bangkay ay may isang pentagram na inukit sa sahig na bato. Sa palagay ni Ben at Tina ay buhay pa ang nakakadena bago ang baha. Sadyang iniwan ang mga ito upang mamatay doon. Ang nakapagtataka ay kamanghamanghang napreserba ang mga bangkay at hindi ito nabulok sa tagal ng panahon na lumipas. Nang biglang bumukas ang isang pinto sa likuran nila ay nainganyo si Ben na tignan kung ano ang nasa loob. Nalaman niya na doon nakatago ang mga napreserbang bahagi ng katawan ng tao na nakalagay sa mga garapon. Napaatras siya at binalikan niya si Tina. Dali-dali silang umalis palabas ng torture chamber. Nagmadali sila patungo sa pinanggalingang atak kung saan sila dumaan papunta sa loob. Sa kasamaang palad ay biglang nagkaroon ng harang na brick wall ang bintana. Agad na nagpanik si Tina sa nasaksihan kaya sinubukan siyang pakalmahin ni Ben sa pagsasabing baka maling silid ang napuntahan nila. Bukod doon ay mabilis na mauubos ang oxygen niya kaya kailangan niyang huminga ng dahan-dahan. Napasigaw si Tina nang makita ang isang lalaking multo na papalapit kay Ben. Ngunit paglingon ni Ben ay biglang nawala ito. Nagsabi si Tina na haunted house ang napuntahan nila na pinaniwalaan naman ni Ben. Gayunpaman, bilang lalaki ay hindi siya nagpakita ng takot at iminungkahi sa kasintahan na subukan nila ang ibang bintana sa ibaba ng bahay. Inisa-isa nila ang salamin na bintana ngunit di nila ito mabasag.
Nang makita ni Tina ang dumaan na isda ay sinundan nila ito upang makahanap ng lagusan. Dinala sila ng isda pabalik ng torture chamber sa ibaba. Lumusot ang isda sa mga rehas ngunit hindi sapat ang pagitan ng mga rehas upang makalusot at makalabas din sila. Ilang saglit pa ay tumugtog ang musika, ngunit hindi si Ben ang nagpatugtog nito. Lumangoy si Tina paitaas patungo sa mas malaking rehas ngunit hindi niya ito mabuksan. Pagtingin niya sa ibaba ay biglang nawala ang dalawang bangkay. Pati si Ben ay nawala na rin. May biglang humila kay Tina paibaba at dahil doon ay nasugatan siya. Nagkulay pula ang tubig habang pinaglalabanan niya ang anumang humihila sa kanya. Maya-maya lang ay nahimasmasan siya nang makita niya si Ben na nagsabing nandoon lang siya sa likuran niya at wala naman siyang kakaibang naranasan. Nagsabi si Tina na biglang naglaho ang mga nakatali sa kadena. Ngunit nandoon pa ang mga ito at hindi nagalaw. Tinanggal ni Ben ang maskara mula sa mga bangkay at napag-alaman nila na ang mga iyon ay ang mag-asawang Mantegnak. Biglang bumukas ang kanilang mga mata at nagsimulang gumalaw. Lumangoy palayo ang magkasintahan palabas ng silid. Sinundan sila ng mag-asawa. Bago pa sila maabutan ay nagawa nilang maisara ang pinto ng silid kainan. Tanging pag-asa na lang nila ay ang butas sa taas ng chimney. Umakyat sila paitaas ngunit pagdating sa dulo ay gumuho ito dahilan upang magkahiwalay sila. Naiwan si Tina sa silid kainan at si Ben naman ay napadpad sa isang silid. Sa kasamaang palad ay hindi niya mabuksan ang silid tulugan. Nakita niya ang family tree ng mga Mantegnak sa dingding at doon niya natuklasan na si Pierre ang panganay na anak ng mag-asawang Mantegnak. Ilang sandali pa ay lumitaw ang bangkay ng anak na babae at inatake nito si Ben. Samantala, habang patuloy na hinahanap ni Tina ang kasintahan ay nakita niya ang bangkay ng padre de pamilya at patuloy na sinusundan siya nito. Nang makita niyang pumula ang ilaw ng drone na tanda na may pagdalaw ay pinasok niya ang silid. Nakita niya doon si Ben na tulala at tila wala sa sarili. Sa puntong iyon ay paubos na ang oxygen nilang dalawa at kailangan nilang makahanap ng daan palabas bago pa sila malunod. Sinubukan ni Tina na ibalik ang katinoan ni Ben, ngunit naramdaman niyang may maliit na ahas na gumagapang sa ilalim ng kanyang suit. Sinabi ni Ben sa pantay na boses na hayaang pumasok ang ahas sa kanyang bibig. Nang tanggalin ni Tina ang maskara ay biglang nawala ang ahas. Kakaiba ang kilos ni Ben dahil sinapian siya ng masamang espiritu. Niyaya siya nito na sumunod sa kanya hanggang sa narating nila ang sala ng bahay. Inakala ni Tina na dinadala siya ni Ben sa isang labasan, ngunit gusto lang ng masamang espiritu na panatilihin sina Tina at Ben sa loob ng bahay magpakailanman. Nagsimulang ipalabas ang lumang video na nagpapakita ng mga karumal-dumal na gawain ni Pierre at ng kanyang ama. Dinudukot nila ang mga bata sa kalapit na lugar at sinasakripisyo ang mga ito kay Satanas. Di nagtagal ay natuklasan ng mga lokal na ang pumapatay sa kanilang mga anak ay ang pamilya Mantegnak. Upang makakuha ng hustisya ay naghiganti sila. Unang pinatay nila ang babaeng anak, pagkatapos ay sinunod si Pierre ngunit nakatakas ito. Panghuli nilang ginantihan ang mag-asawa na kinadena nila at nilagyan ng maskara ang mga mukha sa loob ng sarili nilang torture chamber. Si Pierre na nakaligtas sa masaker ay itinuloy ang paglilingkod sa demonyo sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga turista. Malinaw na sina Ben at Tina ang pinakabago niyang sakripisyo sa bahay nila sa ilalim ng lawa. Sa oras na iyon ay napunit ang screen ng projector at pumasok ang bangkay ng anak na babae sa sala. Dumaan si Tina sa punit na screen at sinubukang tumakas. Hinabol siya ni Ben at sinubukan siyang patayin upang maging bahagi ng sakripisyo ng pamilya Mantegnak. Naramdaman ni Tina na hindi na si Ben ang kausap niya. Sa pagtatanggol sa sarili ay sinaksak niya ang sinapian na kasintahan. Sa wakas ay bumalik ang katinoan ni Ben. Ngunit lumitaw ang anak na babae at sinaksak si Ben na ikinamatay niya. Ngayon ay nasa kamay na ni Tina ang paghahanap ng daan palabas. Lumangoy siya paitaas ngunit pinipigilan siya ng mag-asawa at anak nilang babae. Habang sinusubukan niyang makaalpas ay nawalan ng oxygen ang tangke kaya hinubad niya ito. Habang papalayo siya ay nakatitig lang sa kanya ang buong pamilya. Dinaanan niya ang masukal na lagusan hanggang sa marating niya ang bakal na gate. Nagmadali siyang lumangoy upang maabot niya ang ibabaw ng tubig bago pa siya maubusan ng hininga. Halos maabot na niya ang ibabaw ng lawa ngunit naubusan siya ng hangin. Tuluyan na siyang nalunod at ang kanyang walang buhay na katawan ay unti-unting lumulubog pabalik sa ilalim ng lawa.